Pagpaumanhin niyo po, Ito si Nograles, congresswoman. Ang tapang makabanat sa Kongreso. Pagdating dito sa interview, narinig nyo yung interview niya kay Karen? Walang yan. Akala ko magti-TikTok si Nograles. Napanood nyo? Alam mo yung sagot? Sasagutin na lang daw niya sa TikTok? Pambira. Oy, anong nangyari sa'yo, Nograles? Sa Kongreso, napakatapang mo, napakasuplado mo. Hindi, di ba? Totoo naman, magtanong siya, pailing-iling, parang napakagaling, Hindi, ito, sorry this is my personal opinion, wala ka pong magagawa. Talagang ginawa siyang tanga doon ni Karen. Oo, ginawa siya. Ito palang si Nograles, parang ang talino niya ay doon lang sa, talino at angas niya, doon lang sa, alam niyang hindi pwedeng pumalag. Si Karen, hindi niya pwedeng ganunin. Ginawa siyang tae ron. Hindi ko sinasabing tae ka, ma'am. Yung nangyari, wala, hindi siya nakasagot. Akala ko, kukuha ng ng background music at magti-TikTok. Ganon, hindi siya talaga makasagot. At ako'y nabilib naman din kay Karen Davila. Ako po, marami akong hindi agree sa mga political interview niya. Pero, yung ginawa niya ron, boto ako doon sa ginawa ni Karen na yun. Sabi ko sa inyo, hindi tayo tao issue tayo. Bagamat ayaw ko si Karen, ayaw ko yung kanyang stand, but that time, ang ganda, sabi niya, hindi siya panig sa SMNI. Hindi niya mahal ang SMNI. Parang ganon. Pero, this is a matter of principle. And I totally agree with her. Kaya, yan po yung sinasabi ko, doon sa natutuwa pa kayo mga dilawan. Alam nyo kung sino kayo Lagi nyo pang ini-interview yung dating dilaw na yan. Ganun, tapos sarcastic. Hindi ko napapangalanan, ganun siya. Sarcastic. Natutuwa pa. Dapat hindi ganun. Gusto ko yung ginawa, yung stand ni Karen na hindi mo kailangan gusto ang SMNI o hindi mo kailangan gusto si Ka Eric. Dahil ako hindi ko rin gusto. Yung SMNI, gumawa yan ng sariling debate niya para kay Marcos. Kaya hindi ko rin yan gusto. But this is not a matter of gusto ko o ayaw ko SMNI. This is not a matter of gusto ko o ayaw ko si Ka Eric. Mali yung ginawa kay Ka Eric, mali yung ginawa kay Kaya nga, sabi niya, and I stand with her, dapat ganito po lahat ang media. This is a matter of principle. Sa mga media, sa mga vloggers, doon sa mga dilawan na tuwang-tuwa pa kayo sa nangyari, dapat ito litanan nyo. Please repeat after me. This is a matter of principle. Yun. Hindi yung kailangan gustuhin natin ang bawat isa. Kasi uulit-ulitin yan. Yan yung lagi nating paliwanag. Pag hinayaan natin, ginawa yan sa SMNI, ginawa yan kay Ka Eric, uulit-ulitin yan. Baka next time, wala kayo sa ibabaw, hindi kayo ang malakas sa politika, pagdating nyo sa ilalim at ginawa sa inyo, dali ka dyan. Taing tinapon mo, bumalik sa'yo. Yung kalat na tinapon mo, kaya bumaha, dahil dun sa kalat mo, ikaw ang binaha. Kaya ganyan. Ako approve. May pasensya na po hindi po tayo makakarin, pero approve ako sa sinabi ko yun. Sa sinabi niya doon. Magising sana yung mga kasamahan niyang dilaw. Sabi ni Jean Corpus dito, di pala niya kaya pag one-on-one interview. Sana manahimik na lang. Nag-TikTok na lang siya. Kaya nga dapat nag-TikTok na lang siya. Alam mo yung humarap na Nograles sa kamera, parang iba yung Nograles na humarap kay Karen Davila. Parang gusto kong sabihin, ilabas nyo yung totoong Nograles. Baka fake yan baka fake Nograles yan. Sa bagay, hindi natin alam. Pabago-bago siya Dati pinupuri niya yung SMNI. Ngayon galit na sa SMNI. Politiko. Politikong-politiko. Paiba-iba. Ang tapang sa kamera. Pagdating kay Karen, tamimi. Wala. Sabi ni Buhay Canada, si Karen ay tinetesting niya ang kanyang ini-interview. Example kay Tatay Digong, in-underestimate niya. But in the end, she was outsmarted by Tatay Digong. Kaya tiklop, dyan kay Nograles, bobong attorney ang peg. Kasi po si Tatay Digong sabi ko sa inyo, abogado, may talino, may pagka-smart, and yet, nasa ground. Tagal niya na nasa executive office. Tagal niyang mayor. At hindi po yan yung basta-basta anak mayaman, nakasalalay sa apelyido ng tatay. Siya mismo, trinabaho niya ang Davao. Kaya kung experience-wise, sa tagal kasi ni Karen bilang media personality, mataas na ang niyan. Mataas ang experience niyan. Kaya pag nagsalitaan kayo, lalabas yung experience Kaya kinain si Nograles. Pero pagdating kay PRRD, mas malalim ang experience ni PRRD.
Doon mo makikita na kadalasan wala yan sa edad. Nasa experience yan. Merong mga matatanda, parang walang kinatandaan eh. Parang, salamat po tatay. Ganun lang. Parang, kaya sila nakapwesto sa kanilang kinalalagyan at kaya sila mayaman dahil sa tatay. Pero pag tiningnan mo yung utak, walang alam. Bakit? Hindi galing sa baba. Bob Jan, sabi niya, si Kong Migs Nograles, naging anchor ng SMNI sa Legal Minds, walang utang na loob. Alam mo, pagka ang mga politiko nakakalimot sa kanilang kung sino ang tumulong sa kanila, talagang mawawalan ng utang na loob at hindi yan titingin. Kasi tandaan ninyo, marami sa nakaupo ngayon, let's admit it, marami sa nakaupo ngayon is because of Sara. Kung si Sara tumakbo bilang presidente, hindi sana naupo si Marcos. Hindi sana speaker si Romualdez. Maraming nakaupo ngayon dahil nakisama si Sara. Pero tingnan nyo kung anong ginagawa kay Sara. Nilalaglag. Despite kung anong pinakita ng Duterte sa kanila, nilalaglag pa rin sila. Kaya ako hindi na masusurpresa bandang huli. Pag lumakas si Sara, sila maglalaglagan. Bakit? Sila eh. Sila walang loyalty sa balat eh. Wala. Kaya nasa pakinabang yan. At mahirap makisama sa isang tao na nakikisama lang sa'yo dahil sa pakinabang. The moment na mawala yung pakinabang, ilalaglag ka na. Mahal kong bayan, live po tayo. Sabi ni My Messi Life, di uso sa mga politiko ang utang na loob, pansariling interes lang. Sabi ni Jing Corpus, pera-pera lang. Dapat nag-run noon si Tatay Digong as president. Leticia Jensen, hindi po siya pwedeng tumakbo. Kasi hindi ka pwedeng maging presidente na re-electionist. Presidente na po siya eh. Hindi po pwedeng tumakbo si PRRD. Kaya nga po ulitin ko, ang itinutulak namin dati si Sara. Even PRRD ang tinutulak niya si Sara. Senator Bongo, si Sara din ay tinutulak bilang presidente. At ang buong DDS community na yanig. The time na nag-decide si Sara, hindi siya tatakbong presidente but vice president. Doon po nahati ang DDS. Meron yung sumuporta kay Sara at sinuportahan din si Marcos, yung kanyang presidente. Kami po, Banateros Brothers, kami po yung DDS na hindi kami suporta dyan. Ayaw namin si Marcos. So doon nahati ang DDS, meron ng budol at kami po yung hindi ng budol sa inyo. Sabi namin, ayaw namin dyan, makikinig kami kay PRRD. Kaya nga DDS eh. Ibig sabihin yung Tatay Digong na Duterte, hindi yung anak. We have nothing against Sara, pero hindi namin pwedeng kainin yung pinapakain niya sa amin. Ang iboto yung kanyang presidente. We cannot do that. Nanindigan po kami. Doon po nahati, doon po kami pinagmumura, doon kami binabash, doon kami sinabing hindi totoo ang DDS kasi ayaw nyo suportahan si Sara dahil ayaw nyo doon sa presidente niya, hindi po, hindi ganun. Ang lagi naming sinasabi, and until now, paulit-ulit kong sinasabi, please repeat after me. Ang cue namin na kay PRRD, hindi sa anak, hindi sa kapatid, hindi sa tatay, hindi kung kani-kanino, hindi sa mga kaibigan niya, kung hindi kay PRRD himself. So pag tahimik si PRRD, tahimik kami. Pag sinabing suportahan niyang tao na yan, suporta. Pag sinabing attack, attack. But for now, pinupush namin mag-senador. And then, pagkasado ng senador, kami Banateros, we will be very active. We will be very active. Sabi nila Tuvilla, agree, ginamit nila mga Duterte. Dapat sa susunod, wala nang itataas ang kamay ng mga Duterte. Sa totoo, alam namin kung sino ang gusto ni PRRD. Hindi lang niya magawa kasi because of Sara. Siyempre, hindi siya pwedeng magtaas ng ibang kamay na hindi presidente ni Sara. That is very obvious. Kasi otherwise, kung talagang gusto ni PRRD, yung kasama ni Sara na si Marcos, itinaas niya na ang kamay ni Marcos. Obviously, hindi niya tinaas eh. Diba? Kaya doon kami nakinig. At alam namin kung sino talaga gusto niya. Hindi niya lang pwedeng magawa. Ang dali namang itaas niya kamay ni Marcos eh.